na si Nailito de Guzman ay nakita kong kasama niya si Elias sa phone. Nakita ko siya. So, sabi ko kay Maine, try mo ngang kontakin si Nay kung nasan siya kasi nakita kong kasama niya si Elias. So, baka nasa Metro Manila. So, makontak na si Elias para kung ano yung magiging arrangement namin para magkameron kami ng collaboration in preparation for the promotion ng kanta kong Nandito Lang Ako. So, tinawagan ni Maine si Nailito at sabi ni Nailito, kasama nga niya si Elias nung tanghali. Kasama niya si Elias nung tanghali. So, sinabi niya na, baka gusto ng anak mo, Nailito, na makakolab si Elias. Ano bang way niyan? Ganyan. Kaya, nung sabi ni Nailito, papunta lang kami papunta yata siya ng Cavite. So, pagbalik niya, tatawagan ako o tatawagan si Maine to confirm kung matutuloy yung collaboration namin ni Elias. Okay ho. So ngayon, nung binalikan ako, ang nasabi, ang halaga daw po nung collaboration na gagawin namin ni Elias ay, if I'm not mistaken para maliwanag, para safe ako, parang ang na-mention sa akin is 500,000 ang simple collaboration namin ni Elias. Yun lang po, 500,000 pesos po ang collaboration namin ni Elias. So, sabi ko masyadong mahal yun. Baka magawa ng paraan kung bababa pa yung presyong yun ng 500,000. Kasi sabi ko, simpleng collaboration, 500,000. Hindi pa nga niya nape-penetrate ang Metro Manila. Doon pa lang siya sa parteng Davao, sa Mindanao, doon nagba-viral po. Pero within Metro Manila, hindi pa po niya nare-reach ang Metro Manila that time. Ako naman po, yung kanta ko naman pong Somewhere in My Past, ay umabot na po yun ng 65 million views po nationwide. Tapos po, ang Nandito Lang Ako ay tumutugtog na rin sa radio stations. Kaya sabi ko, teka muna sandali, ako naman kahit paano, napansin na ng tao, bakit ganun ang klase ng kamahal ang collaboration? So, pinareduce so, sabi ko, nakiusap ako na ibaba yung presyo. Hanggang sa ang presyo sinabi po sa akin ay mawo-workout po ng 300,000 pesos. 300,000 pesos po mawo-workout daw po yun. So, sabi ng mga kasama ko, ay masyado pa rin mahal kung 300,000 pesos. Kumuha ka na lang ng ibang artist na mas may pangalan na pag-uusapan kaysa magpapakagastos ako kay Elias that time ng 300,000 pesos. Yun po yun. So, ang nangyari, bigla hong may nag-message sa phone ko na dati ko hong kakilala na ang pangalan po ay si Tala. Tala po. At siguro kung nanonood si Tala, ikaw Tala ang makakapagsabi ng katotohanan na nag-message ka sa akin, nakasama niya si Elias at nagtaka ako na kasama niya si Elias. Tapos sabi niya parang pag-usapan namin kung gusto ko makipag-collab o mayroon akong kailangan is kilala niya yung manager ni Elias. So sabi ko, kung kilala niya yung manager ni Elias, i-forward niya sa akin yung number. Kaya ang binigay sa akin ni Tala ay ang calling card, isinend niya through phone, ang calling card ni Beverly. Dahil according kay Tala, si Beverly daw po ang manager ni Elias. Si Beverly daw po ang manager ni Elias. Yun po ang sabi sa akin ni Tala. So, nakuha ko yung number ni Elias, ni Beverly. Tapos, yung dati ko pong manager, tinawagan naman si Nailito de Guzman at ninenegotiate nila na sana maipababa pa yung presyo noong collaboration. So, tinanong niya po yata ng former manager ko, si Nailito de Guzman, asking him kung
direkta ba siya o kilala niya yung manager ni ano, parang ang na-mention yata niya, parang iba yung kakilala niya or hindi niya kilala yung si Beverly o ganoon, okay? So, dahil sa sinend sa akin ni Tala, yung number ni Beverly, tinawagan yun ng former manager ko si Beverly. Hindi po sumasagot si Beverly sa tawag na yon. So, kaya binalikan ko si Tala. Sabi ko kay Tala, hindi nasagot yung binigay mong number, tinatawagan, hindi sumasagot. Sabi ni Tala sa akin, ganito Sir Jojo, ang gawin nyo ay i-message nyo si Beverly para sabihin sa kanyang, kilala nyo ako, sabihin yung si Tala. Kaya nung ginawa ng former manager ko na sinabing binanggit yung Tala, sumagot si Beverly. Yan, sumagot si Beverly. So pagsagot ni Beverly ay nag-set agad ng meeting na magkikita nung gabi sa Century Park Hotel. Ang oras yata nun ay parang alas 8 ng gabi. Alas 8 ng gabi. So, nag-ready na ako, nag-ready na yung manager ko, nag-ready na rin yung production team, nandun na lahat. May in-invite rin ako yung brother-in-law ko nandun din, sister-in-law ko nandun din. Tapos kasama rin yata nung former manager ko yung dalawa nilang artist na bata. So, ang nangyari po, pagdating namin doon, nandun na yata sila sa restaurant. Parang nandun na sila eh. Pero hindi ho ako inihaharap ng manager ko, kundi andun ako sa lobby ng hotel, sa coffee shop. Naghihintay lang ako ng instructions kung ano ang mangyayari, to proceed or not to proceed. May na-receive po akong text galing kay Nailito, sabi niya sa akin, Nak, wag mo na yang ituloy kasi pag ituloy mo yan, sasama ang loob niya. Kaya nasa isip ko na parang, siyempre, si Nailito yan, na mahal ko yan si Nailito, kaya para nagtatalo sa aking isipan na ituloy ba yun o hindi.